Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag down with evidence na ko po. Ito na. Ito pala yung posibleng plano ni Martin Romualdez. Oo mga kabibig. Si Pimentel, si Senador Pimentel, sinabi niya, sinisi niya ang kapwa mambabata sa unconstitutional 2024 budget bill. Kung hindi ito mabago, delikadong makulong or kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ito hinayaan ni Martin Romualdez sa Kongreso? Kaya sinisi ni Pimentel ang mga mambabatas kasi unconstitutional. Sabi dito ni Pimentel, kinastigo ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang mga kapwa niya mambabatas sa pagbuo ng unconstitutional 2024 budget bill. Ipinunto ni Pimentel na ang dagdag na 450 billion and programmed funds na pinal na version sa General Appropriation Bills ay unconstitutional dahil ang original na panukala ng ehikotibo ay 5.768 trillion lamang. Ala, biglang tumaas pala. Sabi ni Pimentel, kung ganyan pala ang gusto ng Kongreso, that we disagree with the priorities of the President, then we should have changed some of the items in the proposals of the President, but not increase the amount. Kaya mga kabibig, yun ang sinabi ni Senador Pimentel. Oo, na bakit hindi kami na-inform? Bakit biglang tumaas ang budget bill, which is unconstitutional? Sabi pa dito, because when we increase the amount, para kami naging executive branch, sabi ni Pimentel. Para maiwasan ang petisyon sa Korte Suprema, hinimok ni Pimentel na veto ang 450 billion and program fund. Ang problema, kung i-veto ba ito mga kabibig? Delikado kung hindi ito ma-veto, sabi ni Pimentel. The possible remedy is for the President to veto the excess on that budget will come back to the levels as proposed by the President. If the President does not this, therefore, we have a case. Kakasuhan. Delikado talaga. This can be questioned before the Supreme Court. Yun na nga mga kabibig. Iba ang nangyari ngayon sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba itong parang nagkokontrol? Sino nga ba itong nagpaplano? Hindi lang si VP Sara ang gustong pabagsakin, pati ang ating Pangulo gustong pabagsakin. Kaya nga na-question ni Senator Pimentel kung bakit ito napasa, itong unconstitutional national budget. Kung saan napag-usapan na nila ito, pero bakit biglang tumaas ang budget? Kaya nagulat si Senator Pimentel. Kaya sinisi niya, ginisa niya ang Kongreso kung bakit hinayaan ito ng pagtaas ng budget. Kaya kung hindi ito i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos, ay malaking kaso ang harapin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa, dapat lang i-line item veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga unconstitutional provisions kasi pag appropriations and tax measures, pinayagan ng konstitusyon ang line item veto. Yun yun mga kabibig ang opinion o ang pag-explain ni Senator Pimentel. Kung hindi ito i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos, delikadong malaking kaso or delikadong, baka ito ang rason na ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba ito alam ni House Speaker Martin Romualdez? Kasi nangyari ito sa Kongreso Bakit niya hinayaan na tumaas masyadong malaki ang appropriation budget sa 2024? Ano kanyang plano?
Ito ba same strategy na ginawa nila nung humingi ng budget ang Office of the Vice President tapos itinransfer nila sa sa kasagsagan ng end of the year? Kaya ang nangyari, mayroong 125 million na nagasta within 11 days. Nako, iba ang takbo na ngayon, mga kabibig. Knowing Senator Pimentel, talagang titingnan niya, pera ito ng bayan budget ito. Tapos, ganito lang kalaki ang pagtaas ng budget sa 2024. 450 billion ang nadagdag sa budget. Kaya saan ito nadagdag? Unprogrammed funds. Unprogrammed, so it means hindi pa klaro. So, sabi ni Pimentel, dapat maklaro ito, dapat ma-itemized ito para alam natin. Hindi naman pwedeng labas tayo ng pera sa mga unprogrammed funds. Hindi natin alam kung saan papunta itong perang ito. Kaya, nangyari ngayon, dapat talagang sagutin ito o i-veto ito ni Pangulong Bongbong Marcos para hindi siya mamimiligro. Kasi pag hindi ito i-veto niya, so ano mangyari? Akasuhan siya. And the same time, natural, kukwestiyonan ito sa Supreme Court ng bakit ganito kalaki ang pera ng unprogrammed budget. Nag-exist sa budget. Bakit hinayaan ito ng Kamara? So mga kabibig, ano ang inyong opinion dito? Ito na ba ang simula ng pagwasak sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos dahil lang sa pera? Ito ba ang plano ng mga taong nasa likod ng gustong pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Itong taon na ba ito or next year? Ang pagsisimula nilang hatakin pababa si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi this year, parang si VP Sara ang kailang pinupuntirya. Pero hindi kaya nila si VP Sara Duterte. Baka next year, si Pangulong Bongbong Marcos naman ang kailang gustong hatakin ng dahil lang sa perang ito. Sana matingnan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana i-veto ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi, nako po, shot sa banga si Pangulong Bongbong Marcos. At baka ito ang maging rason para ground for impeachment. Bakit hinayaan kaya ito ni House Speaker Martin Romualdez? Baka kabibig na busy lang si House Speaker Martin Romualdez kasi ang dami niyang kuda, ang dami niyang kaipalan. Lahat ng mga importanteng or trending news, palaging nandyan siya. Palaging on the ground si Speaker Martin Romualdez. Baka nakalimutan niyang tingnan itong unprogrammed budget na 450 billion ang program fund. Ako mga kabibig, so yan lang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang yung reaction dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. By the way, Merry Christmas everyone. Malapit na ang Pasko. So ano ang inyong pamaskong handog nyo sa akin? Like lang at share at comments lang. Okay na ako doon. Okay? Bye everyone. See you next time. Always pray to God and be healthy. Lalo na sa ating mga OFW. Huwag puro trabaho. Pahinga minsan. Okay? Treat yourself. Pasko ngayon. Okay? Bye everyone. See you next time.